bunso? Princess? Ate, makikisuyo lang sana ako ngayon sa'yo, bunso. Pwede bang ikaw muna yung kumuha ng in-order kong pizza? O sige po. Basta ate, gamitin ko na lang yung sasakyan mo, ha? Ang init-init kaya sa labas. Tsaka para mas madali lang ako makarating dito at makuha yung order nyo. O siya, sige, gamitin mo na lang yung sasakyan ko para mabilis ka makarating dito at mabilis mo makuha yung in-order ko. Pero princess, mag-iingat ka sa pamamaneho, ha? Huwag po kayong mag-alala, ate. Expert kaya to sa pamamaneho. Thank you, ate, ha? Sige na, kukunin ko na. Ano yan? Apakan mo yung brake. Ano yun? Sabi ko, apakan mo yung brake! Ay, Diyos ko! Yung sasakyan nagkabanggaan. Buti na lang yung isang sasakyan doon. Hindi nadamay. Nako! Kaya nga, Mare, muntik na nga lang eh. Ate? Ate, alam niyo ba? May naririnig akong kakaibang boses. Boses? Boses saan? Hindi ko kasi ma-explain kung ano to eh. Pero, naririnig ko siya sa isip ko. Boses? Ayan kasi, party ka ng party. Kaya ayan yung kahit ano na yung naririnig mo. Ate naman eh, maniwala ka sa akin. Nagsasabi talaga ako ng totoo. May naririnig talaga akong kakaibang boses sa isip ko. Na para bang binabalaan ako sa mga pwede kong gawin. Diyan ka na nga. May lakad pa si ate. At magpahinga ka muna. Tama na muna yung kaka-party-party mo. Kahit ano-ano na yung mga naririnig mo. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Justin, dalawang teenager ang natagpuang patay at ang suspect ay hindi pa nahuhuli. Pumunta ka sa bahay ng ate mo at buksan mo yung basement doon. Oh, ano ba nangyari sa'yo? Top 3 lang po kasi ako. Hindi ko po nakuha yung top 1. Galit po ba kayo sa akin, ma? Oo. Galit ako. Galit ako kasi pinipressure mo yung sarili mo. Anak, hindi importante sa akin kung top 1, top 2, o kung anong mang top ka. Mag-aral ka lang ng mabuti at makapagtapos ka ng pag-aaral mo, okay na sa akin yun. Sobrang proud na proud ako sa'yo, anak. Nakakainis? Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka pagkakasya sa akin yan. Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow! Maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tingnan mo, oh, parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. O ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Paano mo nakita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ito na ba kung bakit eh?
Asus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako para hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, dahil matay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Grabe. You know, Tanya, I can't believe na ikakasal na ako sa taong pinakamamahal ko. Oo nga At kay Kuya Hector pa talaga. Grabe no? Sino mag-aakala na ikaw ang magtutuloy ng kasal ng ate mo? Oo nga. Finally, after 10 years na in relationship kami ni Hector, matutuloy na yung kasal namin. 10 years? Teka, di ba kakamatay lang ng ate mo 5 years ago? Nakausap ko yung tatay ko nung mga panahon sinusunog ko yung wedding gown na akala ko may sumpa. Pero hindi ito yung wedding gown na yun ang sinuot ng nanay ko sa kasal nila. Dahil yung gown na ginamit ng nanay ko, matagal na pala nilang sinunog. So, ibig sabihin, hindi sa wedding gown ang naging dahilan kung bakit namatay ang ate mo. At nung gabing pagkatapos bawian ng buhay ng ate mo, nakita ko kayong dalawa ni Hector sa hotel na magkasamang magka-holding hands. Kim, magtapat ka sa akin. Tama ba ako ng hinala? Sorry, ate. Mas
mas nagmamahalan kami ni Hector kaysa sa'yo. Ate, eto na yung tubig nyo. Sinasabi ko na nga ba? Miss Ken, magsisimula na po ang wedding ceremony. I'm coming! Bes, lalabas ako ngayon. Baka may gusto kang ipabili sa akin or ipasabay sa bibilhin ko ngayon. Bibili kasi ako ng